Pagpalang araw po sa lahat, ating pinasasalamatan ng Diyos sa maghapong ito at sa ibinigay niyang kalakasan upang ating magampanan ang ating mga tungkulin o ating mga gawain sa maghapong ito, at muli tayo ay magkakaroon ng isang makakapagpapatuloy sa ating Bible study, no? At isa pa, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay ng desire, no, sa ating puso na tayo ay makapagpatuloy, no, sa pag-aaral sa kanyang mga salita. So, tandaan natin na sa salita ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ang tao ay maliligtas sa panahon na ito o sa panahon natin ngayon sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, no? Nang sabihin ni Jesus doon sa krus, "It is finished," ang Panginoon ay nagtagumpay, no? At para sa ating kaligtasan, lahat ng ating mga kasalanan ay kanya na itong binayaran ng kanyang banal na dugo, no? So, dahil sa kanyang biyaya, tayo ay naligtas at hindi sa ating mga gawa, no? Ito yung ating ebanghelyo sa panahon ito, no? Dahil sa kanyang biyaya, tayo ay naligtas at hindi sa ating mga mabubuting gawa. So, sa nakaraan, ang Diyos ay nakitungo sa tao, no? Sa pamamagitan ng bansang Israel, no? Upang sila ay maging pagpapala, no? Sa mga iba't ibang, sa mga Gentiles people, ano? Sa lahat ng mga bansa, no? Subalit hindi sila nakahanda sa bagay na ito, no? Ibinigay sa kanila ang pangakong maghahari sa kanila, no? Ang Diyos, ano? Subalit kanilang hindi tinanggap ang Panginoong Yesus at kanila itong ipinapatay, no? Siya ang ipinangakong magiging hari, no? Para sa bansang ito, no? Hindi natupad ang unang tipan, no, ng Diyos sa kanila, ano? Kaya siya ang layunin ng Diyos na maghari sa kanila ay na-postpone, ano? Ang programang paghahari ng Diyos sa kanila, ito ay pansamantalang nahinto, no? Nahulog ang bansang Israel at natapos ang panahong nakaraan, no? Ito yung ating tinalakay sa nakaraan, yung God's timeline, ano? Doon natapos yung panahong nakaraan o time pass, ano? At ito ay makikita natin sa Ephesians chapter 2, no? At doon nawasak ang tinatawag sa Ephesians chapter 2 na wall of partition between these two groups, no? Itong grupo na ito yung mga Hudyo at ng mga Hentil, no? At doon nagsimula ang panahong but now, nung natapos yung in time pass, no? At nagsimula yung bagong panahon o yung panahong but now, no? In Ephesians chapter 2, no? Dito muling nagbago ang pakikitungo ng Diyos sa tao, no? Ipinahayag ang isang misteryo na nakatago sa Diyos, ano? At ito ay unang ipinahayag kay Apostol Pablo, no? Ito yung mystery of the fellowship in the same body, ano? The church, the body of Christ, ano? Ito yung tinatawag natin na misteryo na hindi nakita ng mga propeta, no? Hindi akalain na ng mga Gentiles o ng mga Hudyo na sila ay kapwa silang o sila ay kapwa na tatanggap ng pangako ng Diyos, ano? So, ang body of Christ, ito ay composed of believing Jews and Gentiles. At nang nawala po yung partition between the Jews and the Gentiles, dito nagsimula yung tinatawag nating body of Christ, ano? Ang layunin sa ating topic ay upang malaman kung kailan ba nagsimula itong mystery program na ito, ano? Ang misteryong ito ay unang ipinahayag nga kay Pablo na aking nasabi kanina, hindi nagtagal pagkatapos na siya ay naligtas, no? Ang pagkapahayag ng mystery, the mystery of the church, the mystery program, ito ay hindi kaagad na tinanggap ni Pablo, no? Pagkatapos na siya ay naligtas at hindi nagtagal, kanya itong ipinahayag ng ating Panginoong Yesus, no? So sa pagpapatuloy natin
ating tinatalakay isang transition period, ano? Merong itong paglilipat, ano, between the kingdom program for Israel and the mystery program, no? Meron itong transition period, ano? So batay sa ipinangangaral ni Pablo in the early stage of his ministry with Barnabas, ano, ating natalakay sa nakaraan, at silang dalawa ay hiniwalay ng Santong Espiritu ayon sa in Acts chapter 13, ano, para sa isang gawain, ano. Ang ebanghelyong kanilang ipinangangaral sa mga panahon na yon, ano, ay hindi ang biyaya ng kaligtasan, ano, na ating tinatanggap ngayon sa ating ebanghelyo ang ating naririnig, ano, na ipinangangaral natin, ano. ang ang kanilang ang kanilang ipinangangaral noon ni na Pablo at ni Barnabas, ito yung ebanghelyo ng Diyos, ano, na may kaugnayan sa kingdom program para sa Israel, ano. Si Pablo at Barnabas ay hiniwalay nga ng Santong Espiritu sa Acts 13 para sa isang gawain. Nakita natin sa kabanatang ito, sa aklat ng mga gawa, ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan ay hindi pa ipinangangaral, ano. So sa mga gawa, chapter 4 verses 32 to 33, ang salitang biyaya, ano, salitang grace, ano, sa mga talata na yon ay hindi patunay na ang dispensation of the grace of God ay umiiral na, no? Noon, ano, umiiral na, hindi pa, no? Ang biyaya sa talatang ito ay may tiyak na kahulugan para sa kanila, no? Hindi yung biyaya ng kaligtasan, no? Hindi yun ang kanilang tinutukoy, no? Kung ating babasahin ang Acts 14 verses 1 to 3, so in verse 1, and it came to pass in Iconium that they went both together, Paul and Barnabas, no? Sila'y magkasama na tumungo dun sa Iconium into the synagogue of the Jews. Tandaan natin ang kanilang layunin, ang kanilang pagkatawag ay sila ay mga ngaral, ano, sa mga sinagoga at ipangangaral yung gospel of God, ano. And so spake the great multitude both of the Jews and also of the Greeks believe, no? So maraming mga nanampalatayang mga Griego dito, no? Makikita natin in verse 2, but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. Tandaan natin, dito meron ng mga Gentiles people na sila ay kumilala, no, sa pangangaral ni Pablo. Subalit makikita natin dito na hindi pa yun ang biyaya ng kaligtasan na kanyang tinanggap na isang misteryo sa ating Panginoong Jesus during sa mga panahon na yon, ano. So in verse 3, long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands, no. So sa kanilang pangangaral, both Barnabas and Saul or Paul, itong word of his grace or salita ng kanyang biyaya ay nagbigay ng patutuo, no, sa kanila ng pinagkalooban silang makagawa ng mga tanda at himala, no, sa kanilang mga kamay, no. Granted signs and wonders to be done by their hands, no. Sa panahon natin ngayon, ang tanong, pagkatapos nating naligtas ang isang tao, no, hindi pinagkakaloob ang mga signs and wonders na yan, ano, dahil sa na ito ay sa mga mananampalataya, no, dahil ang mga signs and wonders na ito ay ipinagkakaloob lamang sa mga Hudyo, no, during those days, ano, at nangangailangan sila, no, dahil dahil sila ay nangangailangan, ano, required sa kanila na makita yung signs and wonders na yan, ano. Isipin natin itong si Pablo ay naroon, ano, at ipinangangaral niya ang salvation by grace through faith nung sila ay magkasama ni Barnabas, ano, in Acts chapter 13 and Acts chapter 14. So, ano kaya ang mangyayari kay Barnabas? Dahil iba ang tinanggap niyang ebanghelyo, no?
o mensahe. At ang mensaheng ito tungkol sa gospel of the grace of God ay hindi niya ito narinig sa mga 12 apostol. Of course, iba ang kanilang narinig na pangangaral ng mga 12 apostol. Ang tanong ay magkakasundo ba sila ni Pablo, no? Kung kanya nang ipinangangaral yung gospel of the grace of God. I'm sure silang dalawa ay may parehong ebanghelyo, no? Na ipinangangaral ng hiniwalay sila ng Santong Espiritu, kasama niya si Barnabas, no? So sa Acts chapter 18, makikita natin dito si Apollos. Kung natatandaan niyo, si Apollos ay nangangaral pagkatapos niyang natutunan the way of God more excellency kay Aquila and Priscilla, no? Itong mag-asawang ito ay mayroon silang bisita dahil magkapareho ang kanilang trabaho. Yes, sino ba 'yon? Si Pablo, no? Sila ay gumagawa ng mga tent, no? Pagkatapos na tumigil si Pablo sa kanila at kanyang naturuan itong dalawang mag-asawa na to, no? At ang so pagkatapos na tumigil si Pablo sa kanila at kanyang silang naturuan, ang mag-asawang ito ay nag-meet sila ni Apollos, no? Nagkita sila na pumunta kay Apollos, I mean. Tanging ang alam lamang niya ay ang bautismo ni Juan, ano? At makikita natin yan sa Acts chapter 19. Si Apollos, ang alam lang niya yung baptism of John, ano? Acts 19. So ang mag-asawang ito na si Priscilla and Aquila ay kanilang ibinahagi, ano, ang natutunan nila kay Apostol Pablo tungkol sa paraan ng Diyos higit na kahusayan, ano. Katulad ng sinabi ko kanina, ang tanging nalalaman ni Apollos ay ang bautismo ni John, ano, sa Acts chapter 19, ano. Ngayon, sa kanyang kaunawaan, siya ba ay pumunta sa bautismo ni John at pagkatapos ang ipapangaral niya, for by grace are you saved through faith? And that is not of yourself. So ito ba yung ipangaral ni So ito ba ang natutunan ni Apollos kay Priscilla and Aquila, no? Tingnan natin ang talatang Acts chapter 18 verse 27. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much with which had believed through grace. Tandaan natin, ang biyaya sa mga taong ito ay hindi katulad ng ibig sabihin nito sa ating panahon, ano? Yung biyaya noon na kanilang nasaksihan sa Diyos, yung mga signs and wonders kanilang nakikita, hindi sa panahon natin ngayon, ano? Kapag binuksan natin ang salita ng Diyos, ito ay mayroong mga tinatawag nating progressive revelation, ano? Paano natulungan ni Apollos ang nagsisampalataya sa pamamagitan ng biyaya? So, in verse 28, for he mightily convinced the Jews, ano? And that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. So, malinaw na sa talatang ito, si Apollos ay natutunan na, ano kanyang natutunan? Ang natutunan niya ang bautismo ni Juan, ano? Upang ipangaral that Jesus was the Christ, ano? Ang tanong dito, ito ba ang ating tinanggap na ebanghelyo ng inyong kaligtasan? This grace is not the grace which you accepted, no? This grace for them was manifested by signs and wonders. Hindi ito yung ating ang nakikita natin sa ating panahon, ano, sa ating buhay ngayon, ano. Nang tayo ay makakilala sa Panginoon, hindi kailangan nating makita yung signs and wonders, ano, upang tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano. Tingnan natin ang mensahe ni Pablo sa Acts chapter 17, ano, verses 2 and 3. Ang sabi niya in verse 2, and Paul, as his manner was, no, gaya ng kanyang ginagawa na dati, ano, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Then verse 3, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that these Jews whom
whom I preach unto you is Christ. Yun ang pangaral ni Pablo that time, ano? Ito ang ipinangangaral niya, no? Nang si Ananias ay pinatungan ng kanyang kamay si Pablo, no? Yun ang ipinangangaral ni Pablo that time. So in Acts chapter 9 verses 19 to 20, and when he had received meat, he was strengthened, no? Dito ang chapter nito, dito nakakilala si Pablo sa ating Panginoong Jesus. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Then verse 20, and straightway he preached Christ. Ito yung ipinangangaral ni Pablo after he got saved, no? He preached Christ in the synagogues, no? Siya pumupunta sa mga sinagoga. Remember, sa mga synagogues, yung mga Gentiles people, they outside, wala sila doon, hindi sila pumapasok doon, no? Doon mayroong mga yumakap sa mga Judaizers, no? Yung mga proselytes, Gentiles, no? Sila ang inabutan ni Pablo sa mga sinagoga. At usually, ang inaabutan ni Pablo, ang kanyang tungkulin ay puntahan yung mga Hudyo muna, no? So, that he is the Son of God, and straightway he preached Christ in the synagogues. Sabi niya sa talatang 20, that he is the Son of God. Yun ang kanyang pangangaral, ano, ni Pablo that time. Pagkatapos ng Acts chapter 9, at siya ay nakilala ni Jesus, no? Ito yung unang itinalagang gawain, ano, nang hiniwalay sila ng Santong Espiritu na kasama niya si Barnabas, ano? So, tandaan natin, ang ebanghelyong ito ay hindi ang ebanghelyo ang ating tinanggap, no, at present time ngayon. So, ngayon, ang tanong ko dito, is Paul preaching here good news about Christ or the gospel of Christ, no? Ito ba yung, yes, dahil ipinangaral ni Pablo ang tungkol sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kailan unang lumitaw, ano, chronologically, ang ebanghelyo ni Kristo? The gospel of Christ, no? Kailan ba unang lumitaw? So, sa Roman 1:16, dito ba unang lumabas yung Romans, yung gospel of Christ? Kung ito ang iyong sagot, dahil ito ang sinasabi ng iyong isa-search natin sa Google, hindi ito, no? Hindi ito yung unang kung kailan sinabi ng Bible yung kung kailan first mention of the gospel of Christ. Kung naunawaan mo ang progressive revelation sa iyong Biblia, ayon sa mga expert, the first letter of Paul, no? The first letter of Paul, ito yung 1st and 2nd Thessalonians, ano? At dito nabanggit yung gospel of Christ, no? In verse 2, 1 Thessalonians, and Saint Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, no? This is the first mention of gospel of Christ, no? To establish you and to comfort you concerning your faith. So, then, ang susunod kung saan ito makikita ay sa Galatians chapter 1, verse 7, which is not another, no, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Kung atin titingnan ang reference nitong talatang ito, ay makikita natin sa Acts chapter 15, no? Itong Galatians chapter 1 na ito, verse 7, ay makikita natin yung reference nito in Acts chapter 15. Mayroon tayong muling titignan dito. But there be some that trouble you and would pervert, no? Yung pasamain, no? This is the good news that Christ is the Son of God and proved by the resurrection of the dead. So, merong ilan sa kanila, that time, merong nais na pasamain itong ebanghelyo. So, ano pa kaya, paano nila nais na pasamain? Paano, no? So, sa susunod ating tatalakayin muli, no, ang ating paksang ito, no? But there be some of them that but there be some that trouble you and would pervert, no, yung gospel na yon na kanilang ipinangangaral ni Pablo. So ating tatalakayin ito sa susunod nating
pag-aaral. No? So muli, pasamantalang ating puputulin ang ating topic today. And for the meantime, muli, maraming salamat and God bless. To God be the glory.